So guys, good evening. Mga ka-business, ka-papi dyan. Interview 101 daw kay Clarissa. Interview daw ito kay Clarissa na lahat ay sasagutin na niya. Yung mga siguro yung mga napapanood ng mga ibang vlogger kasi hindi ito siyang nag-vlog. Kaibigan niya sa Hong Kong ang nag-vlog na ito. At tinatanong siya na ay sasagutin na raw niya ngayon. So, pakinggan ninyo mga ka-business. Guys, pakinggan niyo mga kababayan. Kayo na lang po ang humusga kung ano yon ang tama o kung ano ang mali. Don. Okay. Okay guys, maayos naman daw po ang kanyang puso. Huwag kayong mag-alala. Ayan, o sige, pangalawang tanong. Ano ang pakiramdam mo sa pagtapon ng picture ni Kuya Bong? Actually, balita lang kasi 'di ba, sabi ko nga hindi na ako subscribe nung nakipaghiwalay. Pero yung pakiramdam na narinig ko pa lang, napakasakit ko talaga. Kasi 'di ba, hindi naman maganda 'yon na ikaw yung, 'di ba, yung girlfriend. Pero masakit man, wala akong magawa. Ginawa na nila wala akong magawa. So, kahit masakit, kailangan ko pikit yung mata ko sa ganong issue. Tahimik na muna. May concert pala dito. Okay. Pangatlong tanong, bakit ka nagbablog? Diba sabi mo hindi ka magbablog? Kaya, nalala ko nung live na unang dating ko, sinabi ko talaga, hindi ako magla-live. Why? Because I'm focusing Bong. Diba? Naka-focus yung isip ko at puso ko kay Bong. Pero nung time na nawala, kay walay na kami, so anong gagawin ko? Siyempre, kung may kaalaman naman tayo, o may matututunan natin mag-vlog, why not, di po ba? Ang tanong ko po, bawal po bang mag-vlog? Oh, yan. Very well said. Apat na tanong. Minahal mo ba talaga si Bong? Diretsa ang sagot. Mahal ko yun. Mahal na mahal ko yun, kahit hanggang ngayon. Ang tanong lang is, uuwi ka ba para sa isang lalaki na nasa ibang bansa ka? Kung hindi mo mahal yung tao. Okay. Panglimang tanong. Sige. Ano ang reaksyon mo sa mga sinasabi ng mga basher hanggang ngayon? Oh, sobrang sakit. Sobrang sakit. Kasi, di ba, parang ginurog ka na, kumbaga parang sa pag-bake ng tinapay, diba? Talagang grabe yung pagkakas sa'yo. So, ganun yung pakiramdam, pero ganun pa man, tulad ng preaching kanina, sabi ng pastor namin, huwag ka magtanim ng sama ng loob. So, pagpasa Diyos ko na lang po kung ano yung mga sinasabi nila. Kasi hindi naman nila alam yung totoo at kung ano talaga yung nangyari. So, papanalangin ko na lang na maging well sila at maayos. Yun lang. Okay. Last na tanong. Naapektuhan ka ba sa mga nangyayari ngayon? Yeah. Actually, kung makapansin nyo, bumagsak talaga yung katawan ko. Sa nakapansin, salamat. Dati po kasi, actually, nasa, 68 kilo. Diba? Ang laki ko. Pero ngayon po, 62 na lang ako. So, ang laki talaga ng nawala. Yun yung nangyayari pala no, pag too much stress. Hindi man nalata sa mukha mo, bakit? May Panginoon ako eh. Pero nakita ko yun sa bagsak na katawan ko, talagang bumagsak ko. So, sa isang nagsasabi na hindi naapektuhan, hindi po kayo ang nandito sa puso ko at hindi kayo ang nasa katawan na to. So, wala kayong karapatan na sabihin na hindi ako naapektuhan. Dahil ako din mismo umiyak. Atikla, may tanong pala ako. Kasi di ba yung last vlog na napanood ko, sinabi mo noon na imomove yung kasal. Yeah. It means yung imomove is stop na ba yung relasyon nyo or move lang yung kasal? Kasi parang si Bong doon ang parang doon ang nakipaghiwalay siya kaagad eh. Hindi, actually, kinancel ko ang dahil kahit kararating ko pa lang,
kung hahatakin ko si Bong, kasi magpapakasal kami without even telling the people. Pero sabi ko, hindi ko ini-stop, hindi ko nilalagyan ng period. Hindi ka nagsara ng Yeah. So, nagulat talaga ako. At yun nga, sabi ko nga, nagulat ako sa nangyari. Kumbaga, until now, yung question na bakit, nandito pa rin sa akin. Tapos, nagko-communicate ka ba sa kanila? Kasi narinig ko din. Nabasa ko talaga na ano daw, nag-reach out sila sa iyo, pero ikaw hindi ka nila makontak. Ano ba sabi nila? Yun, narinig ko mismo sa ano ni Mrs. na business na hindi ka na makontak, hindi ka nagre-reply. Oh, So, makita naman yun sa, naka-screenshot naman ko. At yung mga naka-screenshot dyan, hindi ko yan dinilit simula noon na nakakilala ko dyan. Ang nangyari, Hindi ko yan nabasa ko sa dinilit ano. At may picture or may messages po yan. So, kung sino po yung gustong i-PM ako para doon at alam niyo yung totoo, welcome po kayo sa Messenger. Pero ayoko po muna ngayon. Sa ngayon, gusto ko muna i-shoutout yung bibig ko kasi gusto ko talagang sa kanila manggaling or, I mean, ayoko. Kumbaga parang, hayaan ko na lang kasi alam ko naman yung totoo. Alam ko po yung totoo. So, nabasa ko sa ano, sa comments doon, parang ang nangyari sa parang Romeo and Juliet na yung isa't isa, hindi nila, yung message ba, na-delayed. Kaya yung isa, hindi nakarating. Kaya na ano si Juliet. Tapos yung lalaki naman. So, Parang nabasa ko din yun sa comment. Oo, nabasa ko yung parang Romeo and Juliet yung nangyari sa inyo dahil sa communication. Kulang ng communication. Kaya ganun din siguro si Bong. Nag-isip na wala na dahil hindi ka na. Actually, ang konto ko lang talaga sila. So, wala akong Kaya ang alam ni Bong, nag-start ka na ng communicate sa kanya. Kaya doon din siya nag-isip ng ano. Pero anyway, mayroon pa namang ano. Magpasuggest natin Oo. lahat kasi mahirap na. Ayoko pong magsalita. Ganun pa man kahit sa mga basher ko. Ipitin niyo ako ng ipitin. Pero, nananahimik ako at magpapasalamat pa rin ako sa inyo kasi naging basher ko. Salamat at ito lang po masabi ko. Don't judge someone else. Dahil kung nag-judge ka based on sa nakita o napanood nyo lang, God also judge us. So, bakit ka manghusga kung ayaw husga ka din? Hindi mo. Thank you. Thank you. Okay guys, itutuloy natin ang ano ni Clarissa, yung tanong sa kanya kung kumusta ng kanyang puso. Sabi niya okay lang daw ang kanyang puso. Yung pangalawang tanong, anong masasabi niya doon sa pagtapon ni Bong ng kanilang litrato. Siyempre masakit daw sa kanya kasi bilang isang girlfriend. So ang ibig niyang sabihin, bakit hindi na lang itatago? Ang sagot ang para kay Bong naman, para saan pang itatago? Siyempre maaalala ka niya. Maaalala niya na may nagmahal sa kanya ng hindi totoo. Ang pangatlong tanong, bakit ka nagbablog? Sinabi mong hindi ka magbablog. Sinabi mo yun doon sa live nila, ka-business na ayaw mong mag-vlog. Pero nung hiwalay na kayo ni Bong, ano daw ang gagawin niya? Kung hindi nag-vlog na lang, so sarili mong binuking mo yung sarili mo sa madlang people. So it means nagka-interest ka. So pinasok mo yung ka-business ngayon, nung nakalabas ka na sa ka-business, nag-vlog ka kasi you have an idea already to do what, to do that. Kasi maraming nagmamahal kay Bong eh. Alam mong maraming nagmamahal kay Bong. Alam mong maraming nagmamahal sa ka-business. Kaya mong gawin yon dahil mayroon ka ng idea kung anong gawin mo eh. So, yun. Another question is, minahal mo ba talaga si Bong? Sabi mo, oo, mahal mo. Mahal na mahal mo hanggang ngayon. Kung totoong minahal mo si Bong, hindi mo siya dapat saktan o dapat gamitin. Ang pagmamahal mo ay pansariling interes mo lang doon sa tao. Sorry po, mga supporters ni Clarissa. Hindi na dapat siya nagpa-interview ng ganyan na mahal pa rin niya si Bong hanggang ngayon. Hindi niya minahal yung tao. Ginamit lang niya yung tao. Diyan, sa mga question and answer na yan, doon po kung marunong kayo. Kung marunong kayo mag-analyze sa mga sagot ni Clarissa. Kung hindi ba naman daw niya mahal ang tao, bakit daw siya pupunta lilipad sa Pilipinas para ma-meet lang yung tao?
Baka hindi mo alam na alam lahat ng mga viewers na sila ang sumagot para makapunta ka lang ng Pilipinas dahil gusto lang nila mapasaya si Bong. Gusto nila maramdaman ni Bong kung paano magmahal. Ganon nila kamahal si Bong. Ganon kamahal ng kabisnes si Bong. Kahit gaano pa kalaking perang gagastusin nila, kaya nilang gastusin ng dahil lang kay Bong. Yun. Alam namin yun kasi sinubaybayan namin ang love story ninyo. Totoo man o hindi, fake man o hindi ang love story ninyo. Nasubaybayan namin from the beginning until nawala ka na parang bula. Another thing is, anong masasabi mo sa basher? Masakit man talaga kasi ikaw din ang gumawa nun eh. Ikaw ang pumasok. Mali ang pagkalabas mo. Kaya ka binas. Kasi maraming nagmamahal kay Bong eh. Hindi lang isa. Millions or thousands ang nagmamahal kay Bong. Dapat naisip mo yun. Kahit ganun lang si Bong. Minahal din si Bong ng taong bayan. Ang last. Naapektuhan ka ba sa mga nangyayari ngayon? Sabi mo, oo. Yes, sabi mo. Parang hindi namang halata eh. Kung naapektuhan ka, nag-reach out sa nakakila ka business, ano pa yung sagot mo kanina? Hindi ko na marireach sila kasi nag-unsubscribe ako. Magmula na naghiwalay kami. Tingnan mo, doon lang makikita na ng tao kung anong klaseng tao ka talaga. Kailangan mo pa ba i-unsubscribe yung tao dahil hiwalay na kayo, ayaw mong makita? Kasi doon sa mga vlog ni ka-business, maraming totoo doon. Walang kaplastikan doon. Yun. At ayaw mo rin makita nila ka-business na ginagamit mo yung mga videos ni Bong na ina-upload mo. Mabait ang Diyos eh. Kung maka-Diyos ka, mas maka-Diyos yung mga taong nanonood. Nakita din nila yung mga vlog mo, gamit mo si Bong. Kaya nagsalita na rin si Bong, huwag mo silang gamitin, huwag mo idamay sila sa kalukuhan mo. Di mo masakit para sa iyo yun na sinabihan ka ng ex-boyfriend mong ganon. Tapos yung sinasabing tanong na hindi ka ma-reach out. Totoo yun. Totoo po yun, mga ka-business. Totoo po yun, mga kababayan. Napanood ko po, hindi sinubaybayan. Napanood ko po yung vlog na yun na tinatawagan ni ka-business siya. Ni Mrs. Ka-business si Clarissa, pero naka-offline siya. Hindi po siya ma-reach out kasi gusto nila mag-usap sila ni Bong. Gusto ni Bong humingi ng pagkakataon na sila magbalikan. Gusto ni Bong makipag-usap sa kanya ng maayos. Pero hindi po siya ma-reach out. Totoo po yun. Panoorin niyo po yung video na yun na hindi siya ma-reach out. Offline po siya. Hindi na siya na-contact nila Mrs. Ka-business noon. Hindi po yun totoo, sinasabi niya na nandoon sa kanyang messenger. Kung sinong gusto mag-message sa kanya, ibibigay niya yung screenshot. Makikita doon ang tawag ni Mrs. Ka-business. Kasi mismo sa vlog nila nakikita kung tawagan, i-message si Clarissa. Pero hindi po siya ma-reach out kasi naka-offline. Sabi ni Mrs. Ka-business, makikita naman niya itong miss call ko pag mag-online na siya. Totoo yan, kahit naka-offline ka, pag mag-online ka, alam mo may nag-miss call sa'yo, alam mo may nag-message sa'yo. Yun, wag mong gawing sinungaling sila Mrs. Ka-business, Clarissa. Totoo lang ang sasabihin mo. Pero napanood ko po yung vlog nila Mrs. Ka-business ni Mr. Ka-business na tinatawagan nila si Clarissa. Naka-offline po siya. Yun, so, sa mga supporter ni Clarissa, panoorin ninyo po ito. Kung nag-react man ako dito dahil may nalaman din akong totoo doon sa vlog na yun. Sasabihin nyo lost communication kayo ni Bong, hindi yun magiging lost communication kasi every time nagme-message ka kila ka-business, every time tumatawag ka kila ka-business, hindi yun sinasabi parang Romeo and Juliet na lost communication, hindi yun. Hindi mo man ma-reach out si Bong pero ma-reach out mo sila Mrs. Ka-business. Yun ang totoo doon. Walang araw na hindi
ka nagme-message doon kila ka business para iparating doon kay Bong. Nagme-message ka doon kasi binabanggit nila sa vlog yun. Pinapagalitan nila si Bong, ina-advisean nila si Bong, nasuyuin ka, pero hindi ka na nila ma-reach out. Gusto mo na talagang kumawala sa relasyon nila Bong kasi nagbablog ka na pala. So, totoo yun, hindi bawal lang mag-vlog. Huwag ka lang gumamit ng taong para sumikat ka at mag-boom yung channel mo dahil ginamit mo yung isang tao. Kahit anong gawin mo, pwede yun dito. Kahit saan mang social media, pwede kang mag-vlog. Ang problema lang kasi mayroong mali sa'yo. Sa bagay, Clarissa, ang pagsisisi laging nasa huli. Kahit ganun si Bong, hindi ka na makakakita ng tulad niya na totoong magmahal. Totoong magmahal, totoong tao siya. Minahal ka niya ng tunay, minahal ka niya ng totoo. Minahal ka niya ng buo mong pagkatao. Kasi kung hindi ka niya mahal, hindi ganon ang itsura niya eh. Nung tinapon niya yung singsing, kita mo yung appearance ng mukha niya eh. Nasasaktan talaga siya. Okay, thank you very much po. Hindi na natin pabayin mga kababayan ko. Subscribe po natin ang Baka Business Official, Papa Dins TV, at Ka-Business Family. Pagtulungan po tayo ma-reach ni Ka-Business ang 1 milyon na subscriber. Deserve po niya yun. Thank you so much for watching. See you in my next vlog. Napapaiyak ako sa kwento eh. Bye-bye!